So ayun na nga guys, sa kanonood natin ng mga nag-aalaga ng crayfish, nagbi-breed. Nainganyo na rin akong gumawa guys ng aking setup. So sa kapapanood ko guys ng iba't ibang mga tutorial, mga setup. So ito ang aking na-produce, ng aking imagination. Ano? So ang ginawa ko dito guys is gusto kong makatipid sa kuryente. Ano? So ayaw kong iwas na akong gamit ng hiwalay na aerator para or air pump para less sa kuryente. Kaya nag-setup ako dito guys ng isang motor lang at gagamitin ko sa 3-in-1, water circulation, filter, and aeration. So at saka gumawa ako dito itong top tank na ito para less stress kung magkakaroon ako ng buried female. Kapag nagkaroon ako ng buried female, ilalagay ko agad doon. And then ayan, ang aking filter guys ay nasa gitna. So ayan, nilagyan ko na siya ng mga dahon ng talisay dahil ang sabi nila is para makondisyon ang tubig, manormalize yung tubig. Ayan, so nilagyan ko na ng talisay, pinaiikot ko na siya. And yung yung gumawa ko dito ng Venturi guys, nanood din ako ng Venturi, pero ayan, hindi masyadong maganda ang performance. Kaya nag-iisip ako paano palalakasin itong aking Venturi para magkaroon ng aeration, kasi parang medyo mali. So ito guys, aking ginawa. Yung isang pump ko, kinuha ko yung kanyang Venturi ayan, kinuha ko and kinabit ko na dyan sa dulo at effective, mas madami siyang binubugang hangin guys. Kaya medyo mahina kasi yung flow ng tubig dahil nga galing lang sa pump natin, pero ayan na, pwede na. Marami na siyang bubbles na lumalabas and marami naman siyang tumutulo sa iba't ibang parte. Isa dito sa may aking filter na nasa gitna. Ayan. So ayan, siguro naman sapat na yung mga aeration na yan para sa mismong tanke na paglalagyan ko ng mga breeders. At saka may kasama pang pumapatak na tubig galing dun sa filter natin. Pagkagaling dyan guys sa tangke, yung tubig ay didiretso sa taas, dun sa ibabaw. Yan dyan, sa ibabaw na yan. At kapag ka mayroon ng buried female guys, pagkakuha ko sa ilalim, diretso na agad lagay dito sa ibabaw. Hindi na kailangan ng acclimation dahil isang tubig yung ginagamit. So pares, pantay-pantay lang yang, walang water shock na mangyayari dyan, and pati yung temperature dahil isang tangke lang naman yan, isang tubig lang yan, paikot-ikot lang. And galing dyan sa taas, babagsak siya sa filter. And mula sa filter, dadaan dito sa Venturi ko. So meron na siyang aeration yan guys. Sa palagay nyo guys, sapat na ba yung aeration na yan? Siguro naman So pinapandar ko siya para magkaroon na ng dyan, good bacteria, makaikot na bago ko palagyan ng bago ko bumili ng breeder. At maganda naman guys, meron akong nakita dito na nagtitinda na ng breeder, malapit lang, mga ilang minuto lang, 5 minuto lang mula sa bahay ko meron na. So hindi mai-stress yung ating mga crayfish. So ayan guys, babalitaan ko na lang kayo, i-update ko kayo guys kapag nakabili na ako ng mga breeder na ilalagay dito. At tingnan natin kung talagang effective to, kung talagang cost effective and less stress itong ating setup na ito. Siyempre malalaman natin yan guys kapag naka-successful na tayo ng pag-breed, kapag mayroon na tayong na mga craylings guys. So babalitaan ko na lang kayo, i-update ko kayo guys sa kapag naayos na natin to, mayroon na tayong mga craylings. So salamat guys sa inyong panonood, salamat sa inyong pagsuporta. See you sa ating next video guys. Salamat.